Puta, sino yung kumag na hinabi na binigyan mo ako ng kami na Inday? Putang ina. Ako pa ang dala ng kanyon doon kay Pastor. Pastor, lagay mo yan dyan sa gate ng anak ka ng, alam mo yung intriga kung sino nag-iisip ng letse na yan. Alam mo, sa totoo lang, ganoon ka, Pastor, huwag ka nang magtaka. Kasi you want, or you wanted before, and you want it now, and maybe for the rest of your life, nagbili ako ng mga bago. Pero, registered dyan sa FEU, Firearms Unit sa Police. At public, sinabi ko, i-publish ninyo. At kung gusto ninyong makita, you are invited to go to my house, tignan ninyo, nandyan lang yan sa sahig kasi maliit lang ang bahay ko. Maliit na maliit ang bahay ko, wala akong, yung mga damit ko, wala nga akong cabinet para sa damit ko. Ang damit ko, naka-fold lang yan, lahat, pati pantalon. Hindi ako nagmamakaawa, hindi naman ako nagyayabang, hindi naman ako humihingi ng simpatiya, hindi ko na kailangan. Puro yan ang totoo. So yung mga baril ko, nandyan lang yan. So yan ang istorya dyan. Balik tayo dito, baka mawala tayo. I offered to, parang, to take his place. I-supervise ko lang, punta ako doon sa Glory Mountain, tignan ko yung mga trabaho, yung mga bulaklak na well-tended, nagbo-bloom to make people happy. Buhay ni Pastor yan eh. It's not even a hobby or a habit for him. It's his life. It is his essence ng pagkatao niya. So, inaalagaan ko lang mo. Kung wala siya dito at magkaroon siya ng problema, it would take him time to be in Manila or somewhere else. Ako ang binigyan nga ako ng kwarto. Nandyan ang binigay ng kwarto sa akin. Dito, paglabas mo, nandyan sa ano, and you're free to, wala na bang multo dito kasi takot kay Pastor eh. Pero may iba talagang medyo masuplado na hindi taga rito sa mundo natin. Kailangan ko siya ng kasama dyan. So, kung sino mag-volunteer. So, yan ang ano ko. It's plainly to help him run the kingdom. Administer lang yung anong ginagawa niya, yun ang gagawin ko. What is the most important task there is to see to it that the kingdom properties and lahat ng mga whatever real or personal properties ng kingdom are preserved and taken care of. Yun lang. Tulong ko lang sa kaibigan ko. Tulong ko lang sa kingdom of Jesus Christ. Kasi noon pa, day 1, nang tumakbo ako, umiikot ako noon sa mga lahat, religious congregations, kung mga anong asosasyon dyan. Nung lumapit ako kay Pastor, sabi niya, huwag na kailangan. Okay ka na sa amin. Alaala ko pa yun, matagal na. Siguro panahon pa ni, I remember baka siguro, nandoon pa si Magellan sa aming tabi, nagpapasyal yung gago. Hindi naman niya ito bayan kung bakit dumating itong buang ito. Yun, tulong ng kingdom sa akin. Hindi katangkap-tangkap siguro sa mga lahat. There are people who are cynic, may mga tao na they just try to be on the other side
just to be criticized, to criticize or to be, you know, yung mga kalaban mo. Pero, tumingin ko sa inyo, utang na loob, importante yan. Amen. Pag ang tao hindi marunong bayad ng utang na loob niya, hindi hiningi yan eh. Yung bayad, hindi hiningi. In a lifetime, yung utang na loob, babayaran mo. But if the opportunity is not there for you to repay a debt of gratitude, seize the moment. Pero it might not come sa buhay na ito. So, maybe yung mga anak mo, yun na yung sabi mo lang na, anak, itong may utang na loob ako sa tao na yan, nakatulong sa atin. Yung parang ganun. Alam mo, di style ng Pilipino. Ako ngayon, ito, utang na loob. Ako na mismo. Ngayon, anong tingin ninyo kay pastor? Wala akong pakialam. Personal niya yan kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Suportado ko siya. As long as, baski na ba, nandyan ako sa tabi niya. Kasi utang na loob yan. Ilang eleksyon at gastos ng kingdom, gumastos ito. Ito gumastos ito. Hindi gumastos sa pambili na boto. Yung pagkain sa mga tao during election time. Magbantay sa presinto. Ano. Malaking bagay yan. At ako isang tao na marunong magbayad ng utang na loob. So to answer you, what does it cover? It covers everything. And shelter niyan is the debt of gratitude that you have to show to your fellow men. Maraming salamat po, Mayor. Napakalaking bagay po yan para sa buong Kingdom Nation. Wala, sabihin nila si Pastor ganon. Kaibigan ko si Pastor. Anong sabihin ninyo? Wala sa akin yan. Sabihin mo si Duterte, padikit-dikit, hindi. Matagal na kaming kaibigan. Alam mo si ito, totoo tayo. Yung sinasabi kong sa Agdao, ang kay Pastor Kapilya, 4 na poste, isang roof. Slum area yun. Yun ang kapilya niya. Yun ang kingdom niya noon. Sa likod noon, yung tiga-ayos ng baril na pinatay ng... Kasi pinapaayos ng pulis, pinapaayos ng rebelde. Hindi ko malaman hanggang ngayon kung gobyerno ba o rebelde ang pumatay sa kanya. Kawawa naman. Pero yun, minsan, pinaayos yung baril. Hindi naman nagsisingil ng malaki. Hindi ko nakalimutan ko yung pangalan. But, you know, sometimes life can be cruel. Pero ulitin ko, pupunta ako doon, magdaan ako, pastor is nagwawali. Napipreach siya doon sa mga tao. Sa squatters area. Yeah. Minsan puno, minsan naman if you doon nag-umpisa itong kingdom na ito. Hindi ko maniwala. You call it something like extraordinary? Maybe. A miracle, God-given, definitely. It is here. So, diyan kami nakakilala ni Pastor. Walang ano yan, para malaman ninyo. And, friendship lang yung amin. Hanggang dyan lang. Wala akong hiningi sa kanya at hindi ako tumatanggap ng pera. Wala. Pagkain dito, ayan, kita mo naman, sarap pagkain dyan. Kung wala akong gana na sa bahay, takbo ako rito. Dito ako kumakain. You know, just to spruce up the appetite.
Walang drama itong pagsasama ko kay Pastor. Totohanan ito. And I will, stake my life and honor sa commitment ko sa kanya. Iyan ang utang na loob para malaman ninyo. Tama yung sinabi ni Mayor na utang na loob. Ang kingdom, malaki din ang utang na loob kay Mayor. Kasi habang lumalaki tayo, nagkaroon tayo ng marami ding problema. Unang-una, itong property na to, which is 30 hectares, sa panahon ni ERAP, this is supposed to be sequestered by the government for the airport. Itong buo. Sabi ni Mayor, wag. Di napigilan yung presidente at nanatili ang kingdom. Nandito ngayon. Yung pangalawa, yung Prayer Mountain, nagkaroon din tayo ng problema doon about conversion. Dinimanda ako ng illegal conversion of land. Hindi ko naman alam ang batas na yun. Mabibilang ako ng 6 years kung convicted. Si Mayor din ang lumakad noon. Nagtiis siya lumakad at pinuntahan ang lahat ng mga dapat puntahan. And I was on the brink of being put to jail. And Mayor was there. I was in Hawaii that time. Ako very concerned na ako sa property doon. Kasi amin naman yun eh. Ang minana ko sa tatay ko, and then ginawa ko Prayer Mountain. Nagtayo ako ng mga bahay doon para sa workers. Kalaban pa ng gobyerno, hindi ko alam. Illegal conversion daw of farming land. Hindi ko alam yun. Basta sa akin, matino yung aking intensyon. Hindi ko alam. So, si Mayor ang nagtulong sa akin. I was in Hawaii that time kasi may ministry ako. Tinawagan niya ako. Sabi niya, Pastor, ikaw ang bahala kay Jesus Christ. Ako ang bahala kay Judas dito. So, yun ang tulong niya. And also, on many occasions sa Glory Mountain, nagkaroon din ako ng issue doon sa mga NPA, sa mga katutubo na niloko ng mga NPA. Mayor, without telling me, pupunta siya doon sa mga concern ng mga katutubo. At inapis niya sila na hindi ganyan si Pastor. Hindi ganun ang intensyon natin. Hanggang nagkasundo na kami ngayon. May peace na kami. Kaya ginawa pa nga akong dato pamulingan ng mga katutubo nating kapatid. At marami pang bagay ang nangyari na si Mayor bilang Mayor dito, hindi lang kaibigan ng kingdom, kundi talagang tagapagtanggol. In this time, na ako'y nagkaroon ng mga problemang ganito at merong mga, through the grapevine, merong mga bulong-bulungan na gustong agawin ng property ito, naging concern ng ating mayor na hindi man ako humingi ng tulong sa kanya. Pero siya talaga ang nagsabi, Pastor, tulungan kita. Gawin mo ako ng administrator sa mga legal properties ng kingdom, buong kingdom sa buong Pilipinas. Kaya kayo, kung nag-ambisyon kayo, sabi ni Mayor, kahit dahon, pag humawak kayo dyan, kailangan mag-permission kayo sa kanya. Kahit isang bakal, hawakan ninyo dyan sa gate, magkakasala kayo. Karap ninyo si Mayor. So thank you, Mayor, for that. Yung kapalawang question mo, ang KOJC group ngayon, nasa streets, Liwasang Bonifacio. Alam naman ninyo, mga kapatid, ang bugbog na ako sa mga akusasyon na sinasakyan ngayon ng mga tao dito. Yung halos every week, talagang every week may hearing Kongreso, Senado, Kongreso, pinagsabay ang lahat ng ito. At masyado na akong bugbog sa mga ganito, kaya hindi na tayo makahinga. Kinuha pa nila yung SMNI na ating sounding board. Kasi sinabi ko, pag kinuha ninyo yung aming on the air na SMNI, maririnig nyo ako sa kalsada to air our grievances. So, eto na ngayon, ang nangyari, yung sinabi nga ni Mayor na utang na loob, kabaligtaran ang nangyari. Tinulungan ko ang administrasyong ito. Gumasto tayo din sa pagsusunod sa kanila. Sa paniniwalang ituloy nila yung kanilang pangako na itutuloy nila yung ginawa ni Tatay Digong. At pati yung NTFL Cup. At pati yung iba pang mga pangako. At nandun pa si Inday Sara. So, sumuporta tayo sa kanya. Only to know or to see and to experience that when they won, hindi lang sila bumaligtad, kundi inusig, ginipit, at pinahirapan ang kingdom, ako at ang SMNI. Nang dahil sa kanilang, ewan ko kung ano ang kanilang dahilan, bakit sila nagsiselos kay Tatay Digong na
Natural naman kay Tatay Digong ang gawin niya yung 6 years na natuwa ang Pilipino. Kaya, they suffered the comparison. Kailangan pantayan mo yun. O kaya, get out of our friendship because of them. I cannot do that. Hindi ako ganun na tao. Pero bakit ginawa nilang malisya ang aming pagkakaibigan sa Tatay Digong? Wala namang malisya sa kanila. In fact, ibinigay nga ang Tatay Digong lahat sa kanila yung kapangyarihan. Pagkatapos nangyari yun nung panahon ni Sara, na ginipit siya, ginanon siya, and then si Tatay Digong nagsalita about yung sa open the books, ayun na, nagpasimula na yung panggigipit sa SMNI sa akin at nawala yung issue na yon. So nandito tayo sa streets ngayon to air our grievances about what the government is doing. Peaceful assembly. To tell everybody na merong mga grievances sa gobyerno, hindi naman nangyari ito sa panahon ni Tatay Digong eh. Ilang administrasyon na ang lumipas. I am now about 74 years old. Never had this thing happen to the kingdom and us. Never sa panahon ni Tatay Digong na tumulong parang kingdom lumagong ganito. Tinulungan ako. Eto, inaasahan ko, presidente ko, tutulungan ako. Kasi tumulong din naman ako sa kanya. At sa kanila. At wala kaming masamang intensyon sa kanila. Ang nakita natin, ang kasamaan ang ating tinanggap. Taliwas sa gusto nating makita sa kanila na pamumuno, eto na ngayon ang nangyayari. At hindi lang ako, kundi ang buong bansang Pilipinas, lalo na itong PI na to, itong Chatsa, itong konstitusyon na gusto nilang buksan. Pagkatapos, pag binuksan yan, hindi lang yung economic provision yan. You open the Pandora's box. Lahat na yan, pwede nang palitan. Term extension, everything is there. And Tatay Digong can say more on that. Hindi ako politiko ha. Tumutulong ako sa gobyerno. Ang adhikay namin sa SMNI at ako at sa Kingdom, nation building. Tingnan niyo yung aming humanitarian projects. Hindi na kami nutusan ng gobyerno niyan. Pero tumutulong kami sa mga kababayan nating nasalanta. Because pobreng-pobre sila. And I know how they feel because I was there before. Social volcano yan pag di mo natulungan eh. Ngayon, tumutulong tayo, pinagdudahan pa tayo na linalampasan pa daw natin ng gobyerno o baka daw gusto akong tumakbo. Ginawa ko yan. 2005 pa ginagawa na namin yan. Sino mga administrasyon? Bilang pag-ibig natin sa ating kapwa Pilipinong naghihikahos. Kabaligtaran po ang nangyari ngayon. Ginigipit ako, every week merong summon, merong go to Congress, go to Senate, go to Congress, hanggang sa may mga false witnesses na lumitaw. Ang lahat ginagawa. Bayan, nakikita ninyo ang panggigipit sa akin. Nakikita natin lahat ito. Bakit? Dahil ba sa pagkakaibigan namin ni Tatay Digong? Bakit kayo ganon? Bakit ganon ang utak nyo? So, ngayon, nandiyan tayo sa daan upang ipahiwatig natin sa lahat at sa ating gobyerno na gumising kayo, or else the people whose saturation point has already reached that point where a social volcano will erupt somehow and sometime. Iyon ang panawagan natin. If they will not shape up, something will really happen. Kasi di lang damdamin ko to. Damdamin ng 110 Filipinos plus 10 million OFWs. Iyon ang aking sentimento riyan. Isa pa, yung hamon ni Tatay Digong sa kanya, hindi pa niya hinarap. Hanggang ngayon, it is a Damocles sword on his head. And the Filipinos are looking at him for that. Pero utusan mo yung CIDG, utusan mo yung police, dakipin ninyo yung mga drug lords, at dakipin ninyo ang mga drug pushers. Paano yung nasa taas? Na lahat alam nila kung ano. Hindi ko nasasabihin dito. Where is the moral there? How can we do that? How can a government run like this? Hindi ako politiko. Isa akong observant na Pilipino. Wanted to help this country, wanted to help my countrymen with whatever I can contribute. Bakit ako sinikil ng ganito? Wala naman akong kasalanan ginawa. Nagsalita lang ng totoo. Kaya ipagpapatuloy namin itong laban kasamang bayan na rally hanggang sa dulo na maging matino ang gobyerno with whatever.
Alam mo, Pastor, may na-overlook ka sa paningid mo sa sitwasyon sa lahat. Maybe present, past, and future. Ang tanong mo, bakit ka ginaganito? Why are you suffering for nothing? Wala ka na bang ginawang masama? Lahat naman ng araw-araw ginagawa mo ay palanganin sa Diyos Yes. para sa tao. Wala naman akong nakita na nagbili ka ng mga bagay-bagay except sa yung 2-3 baril na putang na sino yung kumag na ninabi na binigyan mo ako ng kami na Inday. Putang ina. Ako pa ang dala ng kanyon doon kay Pastor. Pastor, lagay mo yan dyan sa gate ng anak ka ng alam mo yung intriga kung sino nag-isip ng letse na yan. Alam mo, sa totoo lang, ganoon ka, Pastor, huwag ka nang magtaka. Kasi you wanted before and you want it now and maybe for the rest of your life na your religious inclination or your closeness to God, yun ang gusto mong buhay, Pastor. Because alam ninyo, hindi niya alam, ito si Pastor comes from a family na karamihan pastor din sa Amerika, pati dito sa Pilipinas. Yan ang hindi alam ng mga gago eh. Akala nila nagpapastor-pastor lang ito para to make money and everything. Hoy, mga ulol. Ang kapatid nito, pastor yung patay na. Bishop. He comes from a religious clan. All of us. Hindi nga Roman Catholic, hindi nga Protestant. Basta nakatutok sa Panginoong Diyos. Yan sila. Ngayon ito si pastor sumubra. He really wants to sacrifice for his people and for his country. And he's ready for anything. Gusto kaya sa Jesus Christ eh. Kaya ina-overlook, Pastor, na balang araw talagang ipapako ka sa krus kagaya ni Jesucristo. Ngayon. So, well, not literally, wala na yan eh. But the things that you are undergoing now, experiencing, would tell you that to reach a certain goal, it could be material, it could be spiritual, there are so many things that you have to worry about and go through. Ganun ang buhay. Ganun ang buhay, Pastor.